Oops. Okay. So good evening, everyone. So let's study the Word of God. And the title of our lesson tonight is there any other ways to be saved? Is there any other ways to be saved? Meron bang ibang daan o paraan pa para tayo ay maligtas? So again, ang pag-aaral ng kaligtasan, hindi ito tumutukoy sa pag hindi ka na disgrasya, hindi ka na sagasaan ng sasakyan, okay? Ay ligtas ka, hindi 'yon. Or 'di ba, na provide yung pangailangan ninyo at hindi kayo nagugutom at hindi kayo, 'di ba, na hospitalize at hindi ah, humantong sa talagang masaklap na kalalagayan, so ligtas kayo. Hindi rin 'yon. Ang tinutukoy nating kaligtasan from time to time dito sa ating online Bible study ay yung tinutukoy nating spiritual na kaligtasan. When we say spiritual salvation, it refers to the salvation of our soul. Kaligtasan para sa ating mga kaluluwa. Dahil ang Bible, maliwanag na nagsasabi ang Bible, na pag walang kaligtasan ang tao, siya'y mapapahamak. At darating ang araw, ang lahat ng tao ay mamamatay o hahatulan ng ating Panginoong Hesus at lahat ng walang pananampalataya sa Kanya ibubulid o itatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang tawag natin doon ay kapahamakan. So kung mayroong kapahamakan, meron namang iniaalay ang Diyos na kaligtasan. Amen? So ito yung maganda sa Panginoon. Meron siyang iniaalay na kaligtasan. Sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak. So that is kapahamakan. Bagkos, sabi niya, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that is kaligtasan. So ang katanungan sa gabing ito, is there any other ways to be saved? Meron pa bang ibang daan o paraan ang sinasabi ng salita ng Diyos para maligtas ang tao? So isa-isay natin to. There are 5 things na pag-aralan natin dito, pero unang 3 pa lang ang ating pag-usapan dahil medyo mahaba itong lesson na ito. Okay, so simulan na natin. Ang objective ng lesson na ito is to clarify misleading and unbiblical ideas concerning eternal salvation. Sa ibang salita, ating malalaman dito yung mga ibang paraan na sinasabi ng mga relihiyon o sekta sa mundong ito na sinasabi nilang paraan din ng kaligtasan. So dito makikita natin, maunawaan natin kung ano ba talaga ang paraan, ano ba talaga ang daan ng kaligtasan at ano yung mga haka-haka o maling mga turo na marahil ay narinig na natin o nabahagi na sa atin. Pangalawa is to prove that Jesus is the only one or the only way to heaven. Okay? The one and the only way to heaven. Patutunayan natin sa pamamagitan ng lesson na ito na si Kristo lang talaga ang daan at wala nang iba. Okay? So John 14:6 says, basahin nating lahat kahit naka-mute kayo. Ready? Begin. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sa Tagalog, napakaganda ng sinabi diyan. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa akin. So tandaan niyo yung 3 mahalagang salita dyan. Way, truth, and life. Way, truth, and life. And these 3 words refer to Jesus. Jesus Christ, our Lord and Savior. Ang sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. So kung wala si Kristo, ang sabi ng salita ng Diyos, kung wala si Kristo sa buhay natin, hindi tayo makakarating sa Ama. And where is the Father? God the Father is in heaven, right? Meron siyang kaharian sa langit, nandun siya. So malinaw dito na kung wala kang Kristo, hindi ka makakarating sa piling ng Diyos. Sa ibang salita, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. So walang kaligtasan pag wala ka sa kaharian ng langit. So ito yung sinasabi rito. People thought there are so many ways to go to heaven. Kala natin maraming paraan, maraming daan patungong langit. So pag nagtanong ka sa ibang mga tao, siguro ang daan ganito, that way, or the other way, or another way. Oh? So iba-iba yung paraan na sinasabi nila, or this way. Okay? So yun yung sasabihin ng mga tao sa especially the religious leaders in this world. And there are many religious
leaders, religions, and sect, no? Sekta sa mundong ito na magsasabi sa iyo na sila lang ang daan, mayroong tamang daan, mayroong dating daan, at ano ba talaga ang daan? Okay? So maraming nagsasabi na maraming daan at yung iba naman sila lang ang daan. But as a result of this idea, sabi niya, they work out their own salvation on the basis of their own understanding. So maraming tao nag-aakalang maraming daan at sumusubok sila o sinusubukan nila yung mga daan na ito kung talaga bang ito'y kumbaga magiging daan nila patungong langit. Okay? So this is a fundamental issue that a person who is genuinely seeking for truth should answer in the light of God's word. Is there any other way to be saved? So nawa ang lesson na ito makatulong sa atin, no? Na maunawaan natin meron lang isang daan at maging konkreto, solido ang ating paniniwala sa iisang daan na ito. Wala na tayong i-welcome, wala na tayong, di ba, i-absorb na iba pang mga daan o paraan ng kaligtasan. So first of all, pag-usapan natin ang ilan sa mga bagay na sinasabing daan daw tungo sa kaligtasan. Isa na dyan ang pagsunod sa 10 utos ng Diyos. But always remember this, obeying 10 commandments cannot save you. Okay? I repeat, obeying the 10 commandments cannot, hindi pwede, hindi kanya kayang iligtas. Ang sabi diyan sa Luke chapter 18, basahin ko na lang sa wikang Tagalog. Okay? Luke 18, Lucas, hopefully nandyan yung mga Bible ninyo at masundan ninyo sa inyong mga Bible. Luke 18, verses 18 hanggang 22. Okay? Luke 18, verses 18 hanggang 22. Ito ay istorya ng isang lalaking mayaman. Ang sabi ng Bible, may isang pinuno ng bayan nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan." Notice, these are part of the 10 commandments of God in Exodus chapter 20. At alam ko kabisado inyo ito. Ano pa? Igalang mo ang iyong ama't ina. Sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan, sabi niya, ang lahat pong iyan ay tinutupad ko na. So ibig sabihin, ginagawa niya ito, sinusunod niya ito. Wala siyang palya. Tinutupad ko na mula pa sa pagkabata. Ang lupit, ano? Very observant siya sa commandments ni Moses o yung 10 commandments even sa time na siya ay bata pa. Ang sabi niya, pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki kaya't sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo or camel kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga naroong nakikinig, kung gayon, sino pa kaya maliligtas? Sabi nila. Ang mga bagay na sinabi o ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoong Hesukristo. So kung inyong uunawain itong talatang ito, okay, yung lalaking mayaman ay mabait, matino, at sumusunod talaga sa utos ng Diyos. At masabi natin ito ay isang Hudyo. Pag isang Hudyo ang nagsasabi ng ganito, talagang very observant sila. You know, sa bansang Israel, napakahigpit nila sa pagsunod sa batas ni Moses. Batas ni Moses makikita yan sa Book of Exodus sa Old Testament. At isa na ito ang 10 Commandments. And by the way, hindi lang 10 Commandments meron ng Bible, lalo na sa Old Testament, there are 613 commandments na expansion or further pa nung 10 Commandments. Pinalawak pa ng husto. 613 lahat-lahat. Intindi, ano?
So hindi lang pala 10. So mas maraming dapat na sundin ng mga Hudyo sa pagsunod nila sa batas ng Diyos. So when we say batas ng Diyos, ang isang batas ay napakalaga. How much more yung 10? At ang batas ng Diyos o standard ng Panginoon ay ganito. Kung hindi mo kayang sundin ang lahat at sumablay ka sa isa, magkakasala ka na sa lahat. O you will break all the laws if you break one law. Yun yung standard ng Panginoon, no? Sablay ka sa lahat kung kahit sa isa pa lang ay sumablay ka na. For example, there are 10 commandments. So kung yung isa doon ay hindi mo masunod, for example, yung honor thy mother and thy father. Kung hindi mo may masunod, damay na yung ibang mga utos. So ganon ka-perfect ang ating Panginoon. So, ang conversation nila Jesus at nung rich man dito ay talagang malalim, ano? Sabi ng Panginoon meron ka pang hindi nagagawa, no? Sabi niya, isang bagay pang kulang sa iyo, pagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Take note, mayaman na mayaman itong taong ito. At so, kung gagawin niya yung utos ng Panginoong Jesus, ay talaga namang mawawalan siya ng yaman. Papamigay niya na lang sa mga mahihirap. Pero ang ibig sabihin lang nito, to make the long conversation short, no? Ang ibig sabihin lang naman ng Panginoong Jesus, kailangan mong sumampalataya sa akin. Kaakibat ng pananampalataya ay yung pagsunod sa kanyang salita, paniniwala sa kanya, pananampalataya sa kanya, siya sa kanya bilang Diyos at hari ng iyong buhay. Kasi kung hindi mo kayang tanggapin si Jesus bilang hari o Panginoon ng iyong buhay, no? Hindi siya makakapasok sa iyong buhay. So, napakahalaga ng pananampalataya kay Jesucristo when it comes to salvation o kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ano bang sabi ng salita ng Panginoon? Acts chapter 13 verse 39 says, "And by him all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses." Ang sabi niya, yung mga napawalang sala o napatawad sa kanilang mga kasalanan ay yung mga taong sumampalataya. The word believe is present in that verse. Pero daw yung mga sumusunod lang sa batas ni Moses or so-called 10 commandments ay hindi kailanman mapapawalang sala. So anong kinalaman ng batas ni Moses sa buhay natin? Kailangan ba natin yan sundin? Yes, absolutely. Kailangan sundin yan. Kailangan bang wag patay ng kapwa? Tama. Huwag kang papatay ng kapwa mo, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, igalang mo ang iyong ama't ina, ipangilid mo ang araw ng pamamahinga, so on and so forth. These are very important commands for us. But it doesn't mean that these commands can save us. Even you can fulfill or obey the 90% of the laws or batas and disobey the 10%, you break all the laws of God. So ganun ka-perfect kasi ang Panginoon. Ano ba sabi ng Romans chapter 3 verse 20? Okay? Anong sabi diyan? Basahin nga nating lahat. Ready? Begin. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. So what is the purpose ng batas? Anong purpose? Anong layunin ng batas? Hindi yan para iligtas ka, kundi para daw ipakita kung gaano ka makasalanan. Okay? Take note the word, the law simply shows us how sinful we are. So sa pamamagitan ng batas ni Moses, ng kautusan sa Old Testament, lalong-lalo na, makita natin ang sarili natin na makasalanan tayo, marumi tayo sa harapan ng banal na Diyos, at yun yung magtuturo sa atin, gagabay sa atin para ma-realize natin na tayong makasalanan ay nangangailangan pala ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na anak ng Diyos. Okay? Andyan pa ba kayo? Can I see thumbs up or heart kung inyong nasusundan ang sinasabi ko? Yan, kung ngayon mga ayan, thank you so much. No? So napakalaga na malaman nyo ito. Hindi ka maliligtas dahil sumusunod ka lang sa kautusan. So ito yung malaking pagkakaiba natin sa Seventh-day Adventist. I know you are aware sa SDA, yung Adventist o Sabadista na tinatawag. Yung SDA or yung mga believers ng Seventh-day Adventist, they basically obey the Old Testament.
So for example na dyan, bakit Sabado sila nag-worship? Dahil sa batas ni Moses, ang rest day or yung day of the Lord ay yung Sabado. Sabado. So sa Israel, Friday ng gabi hanggang Sabado yan ng gabi, yun yung Sabbath. Shabbat means rest. So yun yung ipapangilin. Kaya Sabbath. Bakit sila bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng may may shell, bawal silang kumain ng walang kaliskis kagaya ng hito or dalag, bawal yan sa kanila. Kasi sinusundan nila yung batas ni Moses. Pero hindi ibig sabihin na sumusunod sila doon ay maliligtas sila. Malinaw na sinabi ni Pablo rito, hindi nakapagliligtas ang kautusan, magtuturo lang yan sa iyo kung gaano ka makasalanan. Ayan, pasensya na at nangungulit ang baby natin. Okay, so next. Ano bang sabi ng Romans 8:28? Okay, basahin natin lahat. Ready? Begin. So we are made right with God through faith and not by obeying the law. Napakaliwanag nito, ano? Kahit kayo mismo na kayang-kaya niyong i-translate ito sa Tagalog eh. Sabi niya, tayo ay naging matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, erase sa isip natin, irisin ninyo sa mga kaisipan ninyo na pupunta ka sa langit o bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan kasi sinusunod mo ang 10 Commandments. Please lang. Hindi yan yung tinuturo ng salita ng Diyos. Sundin natin ang 10 Commandments pero wag nating isipin na ito'y magliligtas sa atin. Ang isipin natin, sinusunod natin ito kasi utos pa rin ito ng Diyos. Part pa rin yan ng Panginoon, pag-uutos ng ating Panginoon para sa kaayusan pa rin ng pamumuhay natin dito sa lupa. Pero lagi nating isipin, ang pinaka-purpose lang ng batas o kautusan ng Diyos ay tagapagturo o tagapaggabay sa atin para makita natin kung gaano tayo makasalanan. Amen? Romans 10 verse 4 says, "For Christ has already accomplished the purpose for which the law was given." Yan, napakaliwanag. No, si Kristo na yung tumapos ng layunin ng kautusan, na ibinigay ng kautusan. And as a result, sabi niya, all who believe in Him, in Jesus, are made right with God. So, to make the statement simple, ito lang yon. How to be saved? How to get right with God? By believing in Jesus Christ. Ulitin ko, by believing in Jesus Christ. You will be saved and you will get right with God. Magkakaroon ka ng maayos na relasyon sa Panginoon. Okay? So take note, ang kautusan ay hindi nakapagliligtas, kundi yung pananampalataya lamang natin kay Hesukristo. Basahin ko sa Tagalog ang Galatians chapter 2 verse 16. Okay? Galatians chapter 2 verse 16. Yan pa rin sa New Testament. Sabi ng salita ng Panginoon. Okay? Sabi niya sa Tagalog, ayan, medyo maliit. Gayunman, sabi niya, alam naming ang tao'y pinapawalang sala dahil sa pananampalataya kay Hesukristo. Maliwanag, ano? Pinapawalang sala or naliligtas ang isang tao, napapatawad sa kanyang kasalanan dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan ng Diyos. At hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Inulit lang, ano? Sapagkat ang tao'y hindi pinapawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Ayun, napakaliwanag dito. Hindi tayo napapatawad sa kasalanan natin dahil sinusunod natin 10 Commandments. Napapatawad tayo sa ating mga kasalanan dahil sumasampalataya tayo doon sa anak ng Diyos na nagbibigay ng kapatawaran ng kasalanan. Dahil sa pamamagitan lang ng dugo ni Kristo, ang kasalanan natin ay mapatawad o mahugasan. Amen? Wala nang ibang makapaghuhugas niyan ng karumihan at kasalanan natin maliban sa dugo ni Kristo. So kay Kristo tayo sumasampalataya,
hindi sa Ten Commandments. Again, ulit-ulitin ko lang para malinaw, hindi natin pwedeng i-disregard ang Ten Commandments. Nandyan pa rin yan. Kaya ang Bible natin, nandyan ang Old and New Testament. Nandyan ang Ten Commandments. Present yan. Binabasa natin yan. Sinusunod natin yan. Pero hindi yan magliligtas sa ating kaluluwa. Only Jesus can save us, can give us yung forgiveness na kinakailangan natin. Okay? Ano bang sabi diyan sa Galatians chapter 3, verse 11 naman? Okay? Galatians 3, verse 11, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan sapagkat sinasabi ng kautusan o kasulatan, ang pinawalang sala ay mabubuhay dahil sa pananampalataya. Okay? Dahil sa pananampalataya. So yan ang bagay na kailangan nating maunawaan. So anong thoughts to learn na kailangan nating malaman dito? Number 1, the laws or the commands are not enough to make you saved even if you obey it all. No? Hindi pa rin sapat. Sabi ko nga sa inyo kanina sa 10 utos pa lang ng Diyos marami na tayong palya, ano? Marami nang sablay. O sa tingin niyo, tanungin natin sarili natin, kaya ba nating igalang ating mga magulang araw-araw, every minute, every second? No? Kung yun ang utos ng Diyos. Sa isang araw, marahil may palya tayo dyan. No? Sa isip siguro, minsan, nag-iisip tayo, ano ba yan si mother? Ano ba yan si father? No? Minsan, ganun yung isip natin. Ano pa? Sa araw ba ng pamamahinga o sa araw ng Diyos, yung, di ba, 7 days, binigay tayo ng Panginoon, 7 days, ngunit yung isang araw para sa Kanya. Lagi ba tayong nananambahan? Kinukuha yung isang araw na yan para sambahin ng Diyos? Minsan, wala pa nga Di ba? Minsan, uma-absent tayo sa pananambahan. Ano pa? Sabi natin, hindi tayo pumapatay, no? Hindi tayo pumapatay, o hindi tayo nananaksak, hindi tayo bumabaril, hindi tayo nag-aagrabyado ng ating kapwa. Pero sabi ng Panginoon, mag-isip ka lang ng masama sa kapwa mo, you are already a murderer or killer. You see that? No? Ano pa, hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo immoralidad, no? Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na immoral. No, hindi tayo hindi tayo pumapasok sa premarital sex. Okay, wala yung mga ganyan. Hindi rin tayo nanonood ng kung anong mga malalaswang mga bagay. Pero sabi ng Panginoon, sa isang beses lang na makita mo isang babae o lalaki na nag-isip ka ng malaswa sa isip mo, you are already adulterer. Tindi ng standard ng Panginoon. Sa isip pa lang, nagkakasala ka na sa puso mo. Ayan, you are sinning by heart. And so, wala tayong ligtas. Kaya kung basihan natin ay kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa Ten Commandments, naku po, patay tayo lahat. Walang maliligtas sa atin kahit na isa. Second, the law only exposes our sins and informs us every mistake we've done and to restrain us from sinning more. And sabi ng Bible kanina, di ba? It only shows you how sinful you are. So ipinapakita niya lang, ito yung standard ng Diyos, ito yung utos ng Diyos. So, pag ito ay nabali mo, when you break the commands of God, yun yung tinatawag na transgression or sinning. Di ba? Parang sa batas ng Pilipinas, paano mo malalaman na nagkakasala ka o nakagawa ka ng mali when you break the law of the Republic of the Philippines? So ganyan din sa Diyos. May kautusan ng Diyos, malalaman mong nagkasala ka sa Diyos pag sinuway mo yung sinasabi niyang utos. Pero yun lang yung pinaka-purpose ng utos, no? Malaman natin hanggang saan yung hangganan natin. Kasi pag nag-exit tayo doon, na break natin yung law ng Panginoon, we are sinning. We are missing the mark, no? Nagkasala tayo laban sa Diyos. Number 3, no one can ever be saved by obeying the law because no one can perfectly obey the law and it does not offer eternal life to the doer. Napakaliwanag dito, James chapter 2 verse 10, dagdag niyo yan sa mga talatang binasa natin. No? Walang sino mang maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil, sabi niya, no one can perfectly obey the law. Walang sino man talaga. Sa totoo lang, wala talaga. Kahit kaming mga pastor, we admit, we can never obey the law perfectly, 100% or totality. Never. No, we are imperfect like you. Nagkakasala tayo sa isip, salita at sa kilos at nabibreak pa rin natin ang batas ng ating Panginoong Diyos.
Okay? So ang sabi pa niya, it does not offer eternal life to the doer. Hindi siya naghahandog, hindi siya nag-aalay ng buhay na walang hanggan sa mga sumusunod nito. Pero pag sinunod mo, syempre, ang utos ng Diyos, syempre, nanuluwalhati mo ang Diyos. Syempre, nabibigyan mo ng benefit ang mga tao kasi hindi mo sila masasaktan, di ba? Tama naman. And that is ang gusto ng Panginoon. Yung gusto ng Panginoon, maging maayos ang pamumuhay natin, hindi tayo nananakit ng iba, di ba? So ginagalang natin ang Diyos, nirerespeto natin ang ating kapwa. And that is good. But that is not the best way to salvation. The best way to salvation is none other than Jesus Christ alone. So the law is just our school teacher. Yan. Mabalik tayo sa school. School teacher which directs us that believing in Jesus is all what we really need. So anong sabi ng law? Pag si law, yung batas, o kautusan ng Diyos may bibig, so sabi niya, wag mo akong pagbasihan ng iyong kaligtasan, sabi niya. No? Ano sasabihin niya? Ituturo niya si Jesus. Ito ako, sige, sundin mo ako, pero pag na-break mo yung sinasabi ko, tingin ka kay Jesus, sumampalataya ka kay Jesus kasi sa kanya ka maliligtas. Sa kanya ka makakasumpong at makakatagpo ng buhay na walang hanggan. Hindi sa akin, sabi ni kautusan, kay Jesus. Ituturo niya si Jesus. Number 5, getting right with God and obtaining eternal life is not possible by obeying the law, but by believing in Jesus. Napakaliwanag. Gusto mong maging maayos ang relasyon mo sa Panginoon? Si Jesus ang tanging daan. Gusto mong makapanumbalik ka sa Panginoon? Si Jesus ang tulay. No? Gusto mong maligtas? Si Jesus lang ang tanging paraan para ikaw ay maligtas. So si Jesus ang pinakasusi nang sa ganun ay maibalik natin ang ating mga buhay para sa Panginoon. Amen? Number 6, faith in Jesus Christ is the completion, perfection, and solution of salvation. Parang nakakabulol din ang porusyon sa dulo. That the law cannot give to sinners. And ang ating daw pananampalataya kay Jesus, ang kakumpletuhan at ang pinakasolusyon ng ating kaligtasan na hindi maibibigay ng kautusan sa ating mga makasalanan. Okay? So, the law is there. The law is present. The law should be obeyed. Kailangan pa rin sundin. But do not ever think that it will save your soul. No? Think of this. Only Jesus can save your soul. Only Jesus can offer you eternal life and not the law of God. Okay. Pangalawa. Ayan. Nandyan pa ba kayo? Are you following? So, pinag-uusapan natin, okay, ang mga ibang paraan daw ng kaligtasan. Pero nire-refute natin ito kasi si Jesus lang ang paraan tungo sa kaligtasan. So, anong una? 10 Commandments. Pangalawa, good works. Makapagliligtas ba ang pagiging mabuting tao o paggawa ng kabutihan? So, related pa rin ito sa 10 Commandments kasi when you do or obey the 10 Commandments, you are already doing good works, no? Part na yan ng pagiging mabuting tao at paggawa ng kabutihan sa mundo. So ang tanong na naman dito, ang pagiging mabuting tao ba o paggawa ng kabutihan ay nakapagliligtas? Ang sagot, hindi. Okay? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Okay? Ang sabi diyan, pwede bang basahin ni Mark? Mark? Ephesians 2:8 and 9. Sige, nasa screen natin. God saved you by His grace when you believe, and you can take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Yun. Okay, ang liwanag ano? Ang sabi niya, niligtas kayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya o kabutihang loob nung kayo ay sumampalataya. O yan. Ganda, no? Actually, New Living Translation ito. Pero sa Tagalog, ang sabi niya, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Sabi niyo yan. Unawain niyo na mabuti. Maliligtas ang isang tao o naligtas tayong mga Kristiyano hindi dahil sa ating mga sarili, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang English term nito ay grace. Ayan, si Grace Gia, ang ganda ng no? Kabutihang loob ng Diyos yan. Ang tinutukoy ng salitang
grace o pangalang grace. Ang sabi niya, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. So ang kaligtasan pala ay biyaya ng Diyos na natanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi ng ating sariling gawa. Kasi pag sariling gawa, parang ang biyaya ng Diyos ay pinagtatrabahuan. Hindi pinagtatrabahuan ang kaligtasang idinudulot ng Diyos sa atin, ito ay regalo ng Diyos. Pag sinabing regalo, inaabot. Tama? Inaabot sa iyo ang regalo at ang gagawin mo na lamang sa inaabot na regalo ay tanggapin. Tanggapin iyon. Hindi mo na kailangan, sige, magbomba muna ako, maglinis muna ako, o maghugas muna akong pinggan bago ko makuha yung regalo. Hindi nga, regalo nga eh. And that is the grace of God. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa atin at matatanggap natin ito kung tayo ay sasampalataya kay Jesus. Maliwanag po? Maliwanag ba? So ang sabi niyan sa verse 9, ito pa, pinagdiinan pa niya, no? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya pagdating natin sa langit, pagharap mo sa Diyos, kung sakaling itanong ng Diyos, bakit kita papapasukin dito sa aking kaharian? Ano kayo sasagot mo? Pwede mo bang isagot doon? Kasi, Lord, naging mabait ako. Lord, tumulong ako sa kapwa ko. Lord, pinakopya ko yung classmate ko. Mabuti ba yun? Naging mabuti ka sa kanya, pero yung ginawa niya nagpakopya, mali. Okay? Lord, binigyan ko ng merienda ang kaibigan ko nagutom. Lord, nagbigay ako ng pera sa mga mahirap. Ang dami kong ginawang magagandang bagay. Sabi ng Panginoon, hindi sapat yan. Sorry. Okay? Ang kaligtasan hindi base sa ating sariling gawa o mabubuting gawa. Ano man sabi ng salita ng Panginoon? Titus chapter 3, 5-7, same concept, same idea ng Ephesians 2 verse 8 and 9. Sabi niya, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Hindi ba ganyan din ang sinasabi ko kanina? Hindi sa pamamagitan ng katuwiran o kabutihan, paggawa ng mga magagandang bagay, kundi sa pamamagitan ng habag ng Diyos, ikaw ay naligtas. Ano pa? By the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit or Holy Ghost, which is shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, yan. Take note hindi niya sinabing justified by your works, or by your good works, or being a good person, hindi. Ang sabi niya, you being justified by His grace. From time to time, ma-encounter nyo ang salitang justified sa English, pinawalang sala sa Tagalog. At laging konektado yan sa gawain o ginawa ng Diyos, ginawa ni Jesus sa krus. Hindi dahil sa ginawa natin. We should be made heirs according to the hope of eternal life. So maliwanag pa dito sa talatang ito, supporting verse ito, na ang kaligtasan hindi dahil sa mabubuting gawa natin, kundi sa biyaya lang talaga ng ating Panginoon. So thoughts to learn. Number 1, good works or good work is good, but it is not good enough to obtain eternal life. So kagaya siya ni Ten Commandments, si good works. Pag nag-usap sila, sabi na, hindi pa pala sapat. It's not enough. Never enough. Okay? Alam niyo yung palabas na di ba? Yung Master Showman, yung pinaka-team song nila is Never Enough. So yan yung team song ni Good Works at ni Ten Commandments. Never enough. It will never enough. Hindi sila sapat para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So anong sumasapat? Eternal life is not God's reward to those or to good works. Hindi yan gantimpala daw ng Diyos o yung buhay na walang hanggan na hindi gantimpala ng Diyos sa mga gumagawa ng mabubuti. Kundi gantimpala ito ng Diyos sa mga sumasampalataya. So ito yung pagkakaiba. Maraming tao, mabubuti, mababait, matitino, pero walang pananampalataya kay Kristo. Save ba sila o hindi? Pag-isipan niyo mabuti, hindi ko muna sasagutin. Yung ibang mga tao naman, makasalanan, kriminal, maraming nagawang masasamang bagay, pero nung sumampalataya kay Kristo,
dumating araw sa kanyang buhay na sumampalataya kay Kristo siya, okay? Naligtas ba siya o hindi? So pagkumparahin nyo sila, person 1, mabait, matino, matulungin, pero walang pananampalataya kay Jesus Christ. Save o hindi? Person number 2, may nagawang krimen, may nagawang mali, nakapatay siguro ng rape o nagnakaw ng malaking pera, pero dumating sa kanyang buhay, marahil nasa preso siya, nabahagian siya ng gospel ni Jesus Christ, tumanggap siya kay Jesus Christ, sumampalataya siya, ligtas ba o hindi? So sino ang naligtas? Yung mabait, na walang pananampalataya pero mabait, o yung makasalanan pero sumampalataya? Okay? O yan, balikan niyo yung dalawang kriminal na naipakong katulad ni Jesus Christ. So, tatlo yan sila. Si Jesus nasa gitna, may dalaw pang napako. Di ba? Parehas na kriminal pero yung isa nagpakumbaba. Kriminal siya kaya siya pinako. Pero nung nagpakumbaba siya sa harap ng Panginoong Hesus at sumampalataya siya sa Panginoong Hesus. Anong sabi ng Panginoon? Today, you shall be with me in paradise. So, he got saved. He entered God's kingdom in heaven. So, naligtas siya. So, anong sagot? Sino naligtas? Si person number 1 o person number 2? Pwede kayo mag-chat. Okay. Sige, ang tamang sagot ay si person number 3. Joke lang. Person number 2, of course. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi ka maliligtas dahil mabait ka lang. Eh kung wala kang pananampalataya, kahit ikaw na ang pinakamabait na tao at pinakamatinong tao, kung wala kang pananampalataya at personal na relasyon kay Jesus Christ, hell, impyerno pa rin ang kahinatnan mo. Pero gaano ka man kasama, pero nung ikaw ay dumating sa punto na magbabalik loob ka na sa Diyos at sumampalataya kay Kristo Jesus, pinatawad ka ng Diyos, niligtas ka, meron kang buhay na walang hanggan. Pero syempre, ang resulta noon, hindi ka nababalik sa dating buhay mo na makasalanan. Dahil ang tunay na niligtas, mayroong patunay, may katibayan. At ang katibayan ay buhay na binabago ng ating Panginoon. Maliwanag? Number 3, salvation is God's precious gift through His grace when we believe in Jesus. Ito daw ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya nung pag tayo'y sasampalataya kay Jesus. Kanina ko pa binabanggit ang salitang grace, grace, grace. Okay? Ayan, grace, yang. Ito ang salitang grace. Grace means unmerited favor. Pag sinabing unmerited or undeserved favor, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng bagay na ito. Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mawain, ang Diyos ay, alam mo yon, mahabagin, ibibigay niya dahil ikaw ay sasampalatay. Kahit gaano ka man kadumi, gaano man kalaki at kalawak o karami ang iyong kasalanan, dahil ikaw ay sasampalataya, hindi karapat-dapat ang kaligtasan sa iyo, pero dahil maawain at mapagmahal ang Diyos, ibibigay niya sa iyo kung sasampalataya ka. And that is what we call GRACE, grace, the unmerited or undeserved favor from God given to sinners. Okay? Ang ganda, no? Grace ng Panginoon, grabe. Ang ganda ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Alam natin, lahat tayo makasalanan dito. Ako, Pastor Mirno, lahat tayo. Justin, Mark, Jasmine, Cherry, lahat tayo dito. Brian, lahat tayo walang exempted. Na totoo lang, walang mabait sa atin. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo pasaway, lahat tayo rebelde sa Panginoon. Pero ngayon na sumampalataya tayo, sasampalataya kayo kay Jesucristo, merong buhay na walang hanggan ang ipagkakalob ng Panginoon. So hanggang dyan lang muna tayo dahil 8:30 na. Putulin ko muna. So this is our discussion or reflection questions. Number 1, obedience to the 10 commandments, good works, or wealth. Next week na yan yung wealth, no? Good works and 10 commandments cannot save us or cannot save our souls. Is there any way to get saved? Meron pa ba? Baka meron pa kayong naiisip na ibang paraan eh. Baka naman pwede ninyong ibahagi. So if there any way, what else? Ano pa bang meron? If none, bakit? Bakit wala ng ibang paraan? Bakit si Jesus Christ lang kaya? Second question, have you tried any of these ways?
Nasubukan mo na ba o trinay mo na rin ang magpakabait? Sundin ang 10 utos ng Diyos para sabihing mapunta ka sa langit? O may kakilala ka, pumanaw na siguro, na hanggang sa kamatayan ang nasa isip niya, pupunta siya ng langit kasi naging mabait siya o sumunod siya sa 10 Commandments of God. So ito yung pag-usapan natin sa gabing ito. Okay? Ayan, sige. So, pwede siguro na mag-small group, ano? Although wala yung iba. Mag-stay lang si Jasmine, Rohama, Aisha. Kunin ko na lang yung mga small group ni Andrea. Jasmine, Rohama, Aisha, and then si Grace. Meron pang isa eh. Sino isa? Ayan. Sige, yan lang muna. Grace Giang, Aisha Timbol, Rohama, Jasmine. So stay kayo. Small group ko kayo, okay? So yung iba, so pwede naman kayo mag-discussion, no? Kay Brian, si Pastor Mirno yatang may handle. Si Justin, sino yung mga kasama mo dyan, Justin? Mga pogi din ba? Okay, sige, small group tayo. Cherry, ano na. So, ulitin ko lang, Jasmine, Rohama, Aisha, and Grace, punta kayo sa breakout sa pangalan ko. Okay, i-click niyo yung pangalan ko. Sige, Cherry, na. Okay, by the way, bago tayo lumisa ng tuluyan, balik tayo dito ha, so 14 participants. Balik tayo dito mamaya for our announcement and group picture as usual. Okay, so enjoy your breakout session. Che, 20 minutes, okay lang? Yan, thank you.